Ma'am, kahapon po talagang malakas yung panawagan ng mga taga-suporta na mag-resign si Marcos. Sinabi po ng Malacanang ngayon na kung pinagre-resign po nila ang Pangulo, sino makikinabang? Kahit sabihin po ni Vicky Sara, buong Pilipino. Sabi niya, kayo pa rin daw po ang makikinabang. Buong Pilipinas. Wala ako sinabi kahapon. Yes! Fake news. We did it. We had it. Do you have a response to the response also of Malacanang and House of Representatives regarding yung mga nabanggit po kahapon? Halimbawa sa budget, parang sabi nila kung gusto ng transparency, parang mauna daw yung kampo ninyo to answer allegations of ano po? Yung sa OVP po kasi yung new set of names daw po which Ortega dubbed as Team Amoy Asing included Amoy Liu, Fernando Amoy, and Jobe Asing. Would you care to respond to this? Yes. Iba kasi yung, di ba, nag-file na sila ng impeachment sa akin. I suppose yan yun, no? Impeachment, nag-file na sila ng impeachment sa akin and nandiyan na yan sa Senate. And, well, they can say what they want to say. Ayan na si BP. Ayan. Atras. Okay, thank you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Papakay ka, ma'am. Papakay ka, ma'am. Yes, oo. Nagkita din ba tayo kahapon? Yes! Maraming salamat sa picture mo. Pag-ayuka ninyo dito sa Dahig. Guys, ay, huwag mo naman ako. Okay naman. Sige na. Buyo. Yes, maraming salamat sa inyong mga pagbisita dito sa detention center sa Dahig at maraming salamat sa pagpapakita ninyo ng suporta. Thank you. Kay Pangulong Duterte. Thank you po, ma'am. Yes, so galing ako doon sa kanya sa loob at ang discussion namin ganun pa rin na Coke Zero pa rin. Dumating naman na yung binili para sa kanya na Coke Zero. So okay siya. Apat pa rin po? Apat pa rin yung Coke. Hindi ko alam, ma'am. Galing na siya sa sa grocery. Kasi meron silang allowed sila ng grocery, so dumating na yon. Dumating sa kanya. Sir, bawal kasi ang pagbibigay ng pagkain. Ay, bawal. So, pwede siyang magluto. Ay, pwede siyang magluto. I-encourage ko siya kanina. Sabi ko, Papa, magluto ka na lang. And then sabi niya na, I cannot even boil water. So, yes, pwede naman magluto. Pasok na lang ako doon. Sige lang, dahan-dahanin ko lang. Pwede mag-volunteer as a Unfortunately, ma'am, sila lang din yung pwedeng magluto ng pagkain. Totoo. So, yes. And, he said, sabi ko, maraming tao sa labas, nag-aantay. So, anong mensahe mo sa kanila? And he said na, ang message ko ay, if you are angry, you are allowed to say almost anything. And that is okay. Okay. So, BP, yun. may hiling ba si PRD, BP? Nalalapitan ng BP? Wala, sir. Wala man siyang nasabi kanina. And yung discussion lang namin is yung dental floss kasi ni-request na namin yun. So, nag-discussion din kami kanina. Nagtatanong ako sa guards. What is happening to the request for dental floss. And then, kahapon kasi I sent a bag of clothes galing Davao City na mga damit niya. Pinadala. Tapos, sinort out ko yon, inayos ko, and then pinadala namin dito sa loob. At natanggap na daw yon kahapon ng umaga. Ngayong, Monday pa lang ngayon, Sunday kahapon. Yes. Ngayong umaga, natanggap ngayong umaga at i-deliver sa kanya bukas.
Kasi may Ma'am, process lang chinecheck. nakita niya pa ba yung mga supporters niya kahapon? Oo nga. Mga pictures kung sinong nagsuporta sa kanya? Meron siyang access sa computer, ma'am. Supposedly dapat sa loob. Ang problem is, hindi siya marunong mag-operate. Gusto niya ng na assistance, ma'am. supposedly na Sayang. dili na siya, ma'am. Ayaw na niya. And then, I was asking him, magsulat ka na lang ng libro. Sabi ko, magsulat ka na lang ng libro, and then when you get out, we'll sell it and make money out of it. Bili kami. He said na, Bibili kami. he said na, I'm too old to write a book. And then, sabi ko sa kanya, si Rizal, nakagawa ng limitang El Filibusterismo. And then, ang sagot niya sa akin was, ano bang edad ni Rizal nung nagsulat siya? 80 years old. Meron man ma'am, yung recorder ba? Katabi niya yung ginawa niya. I make that suggestion. The next time na. Parang sound, ano yan? YouTube, ang channel. Yung podcast? Podcast. Hindi ko din alam yung ganyan. Ma'am, one question, ma'am. Hindi ko din pen and paper personal. Ma'am, question, ma'am. Anong gagawin natin sa birthday niya? Meron kanina yung executive committee ng mga organizers kahapon. Magkasama ko sila kanina for lunch just to thank them sa pagod, hirap, puyat at lahat na ng kanilang effort para doon sa rally kahapon. Ang suggestion ko sa kanila, maybe magkanya-kanya na lang tayo ng picnic kung gusto ninyo ng ganon at wala ng program para hindi na tayo kailangan magpaalam ba? Kasi it's not a rally, it's not a protest, it's just a birthday picnic. Celebration. And then you can gather kung ano yung grupo ninyo, kayo yung magsama, kung ano yung grupo nila, sila din yung magsama. And then mag-ano na lang, mag-table hopping na lang siguro ng mga tao. Pagalingan na at pasarapan ng Pagkain, dish. Kabuwad. Nasa ibulad, ma'am? Sinabihan ko sila, ma'am. Sabi ko, just let me know kung anong plans ninyo, anong gusto ninyong gawin. Kasi sa 28 naman, ang nakaschedule na bumisita is yung sister ko si Veronica tsaka yung mother niya si Michelle ko. So I'll be free that day, whatever that you want to do. Will you be still here, ma'am? On his birthday? She's arriving. Hindi ko na maalala. Kailan darating, mama ko? Basta darating. April 29. On the birthday lang. Pero kayo po, anong plans niyo for well, kasi dahil limited lang yung time ni Shelito na makastay dito dahil meron siyang mga negosyo na kailangan kasi hindi na pwedeng mabayaan yung anak niya. At si Veronica naman ay nag-aaral, so kailangan din niyang umuwi. Hindi siya pwedeng magtagal ng absent. Limited yung time nila. So lahat ng time na pwedeng ibigay sa kanila, binigay sa kanila. So kahit yung birthday, binigay sa kanila yung schedule ng time na pumasok sa loob. So, ikaw VP, anong plan mo for his birthday? Wala ako schedule sa kanya sa Friday. As I said, binigay namin. Kasi allowed lang siya ng 2 visits a day. So, one lawyer visit, and then one family visit. So, the day after ka na lang VP or? Wala akong wala ako, binigay ko lahat ng schedule kay Shelito at Veronica. Napag-usapan naman namin yon and we all agreed na ganun yung gagawin. Nasa kanila lahat habang sila ay nandito dahil limited yung time nila as compared to akin. Okay lang, ma'am, because
wala man kaming problema. Kaming magkakapatid, wala man kaming problema. Yung mga nanay namin, may pero kaming magkakapatid. Okay lang yung BP. Para bibo ba? Bibo. Kaming apat. So, Ma'am, how long you gonna stay here, ma'am? Sa'yo, ma'am. How long you gonna stay here? How long you gonna stay here? just until I get all the lawyers appointed by the court. They need to be vetted, cleared by the court, and once they're all appointed, then I can come and go already. Okay. Mag-ingat po ba yung tinatanong ni former president, yung timeline, yung legal strategy, is he very much involved pa rin? You have to ask the lawyer, no, kung ano yung mga napag-usapan nila with regard to sa legal part. Pero sa'yo, ganun pa rin yung mga tinatanong. Meron siyang na-mention kanina about the same rin, yes, kung ano yung process, ano yung points na kailangan mo. Ma'am. Message. Sino yung nagkakasya? Meron po bang mga threats? Ano po ang basis or context? Hindi naman nagalabas sa totoo yung mga balita mainstream na sa kanya. How serious is this possibly na magkaroon kayo ng pangalan? Ang binabasihan lang natin is kung ano yung nangyari noon. Nakita naman natin yung nangyari noon. Hindi naman correct. Kung ano yung nangyari sa kasaysayan. At ito ay nagpapakita kung ano yung kapasidad or capacity nila to do these kinds of things. Including that extraordinary rendition where they took the former president from Philippine soil and brought him to The Hague. Nila, ma'am? Nila. The administration nila. The administration. Ano ba? Ma'am, kumusta si tatay sa loob? Malaki yung sinasabi po nila na hindi raw po ganun yung sitwasyon. As a matter of fact, ang dinescribe daw po dati ni former president ang sarili niya na kahalin tulad ni Hitler and not Pinoy. Hindi naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabi na magiging Pinoy siya at Pino. Ang nagsabi nun, ako at hindi si Pangulong Duterte. Those were my fears for the life of my father. 6 years na naman. Among tatay. Let me be clear that President Duterte wants to go home. Yeah. Yes, we want him home. Kasi. So even if he would be safer here, Yeah, we had it yesterday. We heard it yesterday. kapag pumuli siya, baka may mangyari sa kanya kasama. Would it be a fact that he would be much safer here or yun pa rin ang gusto mo? Yun ang sinasabi niya every time na pumunta ako doon. Kailan ako makakalive timelines, ganyan. Gusto niya talaga na pumunta ko si po. Sabi niya, well, that is life. Lagi sinasabi niya. That is life, so be it. He did say that noong Sabado. So, yun. Hindi naman niya pangamba yun. Kasi lagi naman niya sinasabi, alam niyo, matanda na ako, tapos na ako sa lahat ng kailangan ko gawin. Except that, sabi niya, I'm running for mayor and I want my term this term matuloy na mag-mayor ng Davao City. But sabi niya, other than that, I only think about my children. Maybe you have a response to the response also of Malacanang and House of Representatives regarding yung mga nabanggit ko kahapon. Halimbawa sa budget, parang sabi nila kung gusto ng transparency, parang mauna daw yung kampo ninyo to answer allegations of ano po. Yung sa OVP po kasi and yung new set of names daw po which Ortega dubbed as Team Amoy Asin included Amoy Liu, Fernand Amoy, and Jompe Asin. Would you care to respond to this? Yes. Iba kasi yung, di ba, nag-file na sila ng impeachment sa akin.
I suppose yan yun, no? Impeachment, o. Nag-file na sila ng impeachment sa akin, and nandiyan na yan sa Senate. And, well, they can say what they want to say. Pwede naman na nilang yan sabihin. And ako din, nag-file na rin si Congressman Pantaleon Alvarez questioning the budget and what happened to the budget and constitutional infirmity and irregularities in the budget. And then I can say what I want to say. It doesn't have to be na dahil pinupuna ko sila sa ginagawa nila sa ating bayan ay kailangan ko din sagutin yung sinasabi nila. Ma'am, kahapon po talagang malakas yung panawagan ng mga taga-suporta na mag-resign si Marcos. Sinabi po ng Malacanang ngayon na kung pinagre-resign po nila ang Pangulo, sino makikinabang kahit sabihin po ni Bibi Sara. Buong Pilipino. Sabi niya, kayo pa rin daw po ang makikinabang. Buong Pilipinas. Wala ako sinabi kahapon. Yes! Fake news. We did it. We had it. Hindi ko siya, wala ako sinabi kahapon na hindi resign. Hindi ko yan ever sinabi na wala ako sinasabi ever na dapat mag-resign si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them example. Nanakaw. I gave them, well yan, ayan. Hindi namin na Nanakaw. sinasabi daw. Magnanakaw. Magnanakaw. Ayaw magpa-hair follicle. Magpa-drug test mo siya. Sa mga drug addict. Hinahayaan niya ang mga tao gumamit ng bawal. Sabi ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. Para naiintindihan ng mga nakikinig, bakit ba tayo nananawagan? Wala po kaming nakikitang proyekto. Walang project. Kagaya kay President Duterte. How are you managing? Or how do you plan? Well, yes, okay naman na yung sa impeachment kasi before nangyari yung extraordinary rendition o pagkuha kay Pangulo doon sa Pilipinas, nabuo na yung team ng impeachment. So, on that point, okay na sila and they're preparing for trial. Ang dito lang kasi sa ICC, hindi pa mabuo yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers. So, yun yung kailangan ko matapos. And then, kailangan ko ma-introduce yung lawyer in charge for PRD inside, to the outside world. Nasa harap na siya eh. Mga kapatid ko and May baba kayo. para pwede na ako bumalik sa Pilipinas and then pumunta na lang dito. Wala pa ma'am, wala pa pong Filipina lawyers ngayon. Yun ay ginagawaan pa ng shortlist. VP on the right hand side, can you invite me for a dinner? We'll see each other siguro ma'am if you'll prepare an activity sa 28 sa Friday po. Going home na po bukas. Going home. Lobat. Ay. Lobat. Oo. Tama tayo lobat eh. Hanggang malobat oh. Matilang matibay. Asa din mo? Anto di mamoy po eh. Di, gutan ko. Sorry, Day. Gutan ko. Gutan mo. Sige, gutan mo, Day. Meron na po kaming standard operating procedures kapag may mga ganito, bomb threats in the office, and they did exactly that kung ano yung sistema. Nag-evacuation po kami ng aming mga employees at iniimbestigahan din namin yung nagsabi na nakatanggap siya ng bomb threat. Did they call you about it po? Yes ma'am, kaninang umaga. Wala namang walang napahanap pero
nakwento sa akin na merong nag-a-apply kanina sa Office of the Vice President at nasali siya doon sa evacuation and then nag-back out na daw. Sabi niya ayaw ko na magtrabaho sa OVP. So, yun lang. I'm sorry, clarify ko lang po kasi kahapon din po sa speech niyo, may sinabi po kayo na pinatatakbo kayo ng mga tao but we may not have a country anymore in 2028. Ano po kaya ma'am yung context po nitong no more country in 2028? Ano po yung analogy? Well, lugmok na tayo sa kahirapan because at this point, we should be working our way up, but it seems that we are working to go to the dumpster. No? As I said noon, we're on this road to perdition. Sinabi ko na yan noon. Sa totoo lang, somehow walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita mula. Walang project. Walang project. What's your decision? So, I know it's so early, pero 50-50 ba? O it's two factors? It's really too early, ma'am, sa ngayon. Ma'am, sa kanila, sa inyo nila nakikita yung pag-asa. So, would you... Yes! Yes! Pagbibigyan niyo po ba yun? Please. Please po. Ang pagtakbo kasi, ma'am, kailangan ka manalo. So, kailangan mo paniguraduhin na kapag tumakbo ka ay... Hawakan mo. hopeless case. Dapat Wala ikaw na ngayon yung pag-asa, no? So, mahirap paasahin ang mga tao tapos alam mo namang hindi ka magtatagumpay sa kandidatura mo. So, kailangan paniguraduhin na mananalo para nabibigay yung expectation. Nasa likod mo kami. Kuraruhin namin. Truly say na sa kanila. Ka lang, kami na bahala. Ang advice sa akin noon was fourth quarter of 2026. So, December of 2026, supposedly yun, dapat merong decision. So, malalaman. At that time, kailangan na i-set up kung ano yung kailangan na organization para sa isang candidate. If the people will assure you of your victory, will you run? That we have to see by the numbers and by science and mathematics. It depends. Computin na natin, ma'am. It depends. Umpisa na natin i-compute, ma'am. I-skip na po niya yung mga political sorties ng alyansa, yung alyansa ni Pangulong Marcos. And as a matter of fact, the President is just now endorsing 11, not including siyempre before po, magkaibigan po kayo. Meron po ba kayong... Will you adopt her? Well, wala naman kasi ako. Wala akong senator slate for this election. Ang merong senator slate is si Pangulong Rodrigo Duterte. And it's sad that this happened to Senator Amy Marcos. Pero I truly appreciate the fact that she opened a Senate inquiry on the illegal arrest of President Duterte. God knows. On that point, nagpapasalamat ako dahil napapag-usapan siya sa loob ng gobyerno, hindi lang sa amin dito sa labas. God knows everything. So there's a possibility We'll that see. it will be adopted by the Masagot yan kasi Sana yung charger ko. Lubot under strategy niyo. President Rodrigo Duterte. And before siya pumasok doon, before he was silenced, nasabi niya ata sa mga tao, it's 6 candidates of PDP plus 4 guest candidates. So, sino nga ba yun? Yes, ma'am. Kasi wala naman akong senator slate ngayong election. Hindi ako sumali. Ang Iceland, kamusta na? Ikaw yung hinihintay namin. Okay, thank you. Thank you. BP, shout out sa mga Cagayan de Oro teachers. Daghang salamat sa mga Cagayan de Oro teachers. Cebu, ma'am. Austria, ma'am. Serbisyo sa ating mga kabataan na mahinungdanon ang inyong trabaho tungod kay dakong kaayon sa og epekto sa kaugmaon sa ato ang nasod.
London po, London. Austria, ma'am. Sa Sweden po. Ma'am, galing kami sa UK. Sweden po ngayong March 28. Ako, kay Lubat ako. Plan supporter. Sa lahat ng mga kababayan namin sa Iceland, maraming salamat sa inyong suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at maraming salamat sa inyong mga dasal. Napakahalaga nito at napakalaking tulong nito. Mag-ingat kayong lahat dyan sa Iceland at baka kayo ay maslide sa ice. Mabuhay kayo. May God bless you. Thank you. Ingat po. God bless din po. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. God bless. Thank you. Sige daw. Ako ganun na gusto na wala naman ko. Sa lahat ng members na maisulo sa tanggapan ng pangalawang Austria, ma'am. Salamat sa ampuan kita sunan sa Danao sa Cebu, ibalik na takin sa ang atuan, iboto nato ang mga kandidato ni President Rodrigo Duterte o vote straight sa mga kandidato ni Pangulong Rodrigo Duterte o magpasalamat niyo sa inyo ang padayon ng kumpiyansa, suporta o pagsalig sa AKUA o kay President Rodrigo Duterte. Salamat. Thank you, ma'am. Austria, ma'am. Austria, ma'am. Austria, ma'am. Ma'am, Arlan, ma'am, Arlan. Ma'am, United. Austria, ma'am. May na, ma'am, may tayo. A. Austria. Ma'am, Austria, ma'am. Sa lahat ng kababayan namin sa Germany at ito ang bansa ng ating mga ninuno. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at patuloy na pagdarasal at patuloy na pananawagan to bring Duterte home. yes. Ma'am, Arlan, ma'am, Arlan. Maraming salamat sa mga dasal. Mabuhay kayo. God bless. Thank you, ma'am. Ma'am, Arlan, ma'am. Ma'am, Arlan. Arlan, ma'am. Isa-isa lang, ma'am. Sa ating mga kababayan Austria. Austria. Austria, ma'am. Ay, sabay. Sige. Message muna ni ma'am sa Arlan. Na. Tumawa na si ma'am. Ay, Sir Ruben. Austria. Ma'am, Canada. Ma'am, tapo. Arlan muna, ma'am, Arlan. Arlan muna, ma'am, Arlan. Sa A muna tayo, ma'am. Ma'am, sa Sweden. Ma'am, hindi mo pa natapos yung message sa Arlan, ma'am. sa aming mga kababayan sa buong Yes. That's better, ma'am. Austria, ma'am. Better, ma'am. Better. maraming salamat sa inyong pagpapakita ng mamahal kay dating Pangulong. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat
Thank you. You're so beautiful. Si Sir Robin, ma'am, nasa likod mo na, ma'am. Siya na magtopo. At the soonest possible time. At maraming salamat sa inyong pagpapakita ng suporta para sa aming pamilya at sa aming pinagdadaanan ngayon. Patuloy natin mahalin ang ating bayan, patuloy natin ipaglaban ang tamang governance sa ating bayan. At kayo ay mag-ingat kung saan man kayo naparte sa mundo at lagi kayong magdasal. God bless you. Thank you, ma'am. God bless you too, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bye-bye. Salamat, Bye ma'am. na. Ingat ka, ma'am. Ingat. Ingat palagi. Bye-bye.